Maladagat na basurang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baclaran River sa Parañaque City nakaraang linggo. Ito na ngayon matapos linisin ng MMDA at makapaghakot ng tone-toneladang basura na karamihan ay plastic. Pero hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang paglilinis o pangongolekta ng basura. Partikular na yung mga supot o plastic na pinaglagyan ng mga produkto na gawa ng mga manufacturer. Alinsunod kasi sa Extended Producer Responsibility Law, ngayong 2026, obligasyon ng malalaking kumpanya na bawasan o i-recover ang 60% ng kanilang mga plastic packaging waste. Kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste, footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa. Hanggang 20 milyong piso ang multa sa paglabag sa EPR law. Nasa 155 kumpanya na ang inisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagsunod dito. Kabilang dyan ang pangongolekta ng mga plastic na basura, pagre-recycle o paglilipat nito sa mga paraan na hindi napupunta sa kapaligiran. Pwede rin magsagawa ng buyback o pagbili ng ginamit na plastic waste. Hindi kailangan parehong brand ang ma-recover, basta kadubas ng uri o dami ng plastic waste na kanilang nilikha. Sabi ng Malacanang, marami na rin umanong sumusunod sa EPR law. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target 2026, 60% at 2028, 80%. Sa kabila niyan, abinado ang palasyo, kailangan pang bantayang maigi ang pagtupad ng malalaking negosyo sa EPR law. Kalezal Pardilia para sa bayan.